Kahimtang sa panahon ng latest news. Diya sa linyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Joseph Merlas. Sir Joseph, mayong adlaw nga Biyernes. Maayong adlawng Biyernes usab, Sir Ariel, o sa itong mga sukintig paminaw. Mga itong latest with the update, o itong latest nga tropical cyclone bulletin. May tungod sa ito ang padayong pag-monitor aning tropical depression Wilma. Si Bagyong Wilma, medyo ni paspas ang iyahang paglihok, samtang naglihok ni sa direksyon nga pakasadpan, habagatang kasadpan diha sa Philippine Sea. Ug sa ito ang latest nga location sa Maong Bagyo, nahimutang ni as of alas 4 sa kadlawon, nahimutang ni sa 245 kilometers silangan nga bahin sa Borongan City, Eastern Samar. Aduna ni hangin dulsang sentro nga maabot og 45 kilometers per hour ug adunay pagkuso-kuso sa hangin ug gustines nga moabot og 55 kilometers per hour. Pakasadpan, habagtang kasadpan yang paglihok pa karon adunay ipaspason nga 20 kilometers per hour. O posible sud sa 12 ka oras nanani sa 105 kilometers east-northeast sa may Giwan, Eastern Samar. In the next 24 hours, posible yahang sentro around 2 a.m. ug mga adlaw nanani sa kadagatan o coastal water sa Giwan, Eastern Samar. Sud sa 48 ka oras na nasad ni sa may coastal water sa Escalante diha sa may Negros Occidental. Ug sa itong mga tropical cyclone wind signals diri sa Kabisayaan, padayon nakaisa ang signal number 1. Mosad ni ang pinakataas tungod kay nakita nato nga makamintinar ni isip usa ka tropical depression category. Nakaisa karon ang signal number 1 diha sa tibuok Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, tibuok Southern Leyte, northern o central portions sa Cebu, gikan ni sa Daan Bantayan o Bantayan Islands, paubos ngadto na sa may Dalagit o Alcoy nga mga munisipalidad. Pinausab diha sa may Camotes Islands. Nakaisa usab ang signal number 1 sa tibuok Bohol, northern o eastern portions sa Negros Occidental, northern portion sa Negros Oriental, eastern portion sa Iloilo ug eastern portion sa Capiz. Kani mga lugar sud sa 36 ka oras makasinati aning 39 up to 61 kilometers per hour nga hangin. Adunay minimal to minor nga hulga sa kinabuhi ingon man sa kabtangan. Ug sa forecast o sa mapabot na to nga animang bagyo, hantod og mga adlaw maglihok ni pakasadpan habagatang kasadpan. Pagkahuman maglihok na ni pakasadpan samtang ihanang labangon ang kayutaan diri sa ato ang nasod. Ug nakita nato ang sentro sa Maong Bagyong Wilma posibleng mag-initial landfall o unang landfall o magpadulog mayo diha sa may Eastern Visayas area or Dinagat Islands karon ning gabi o ugma sa sa buntag. Apan nakita nato isundo nato ang best forecast track, posibleng nanani mo possible magpaduol o landfall diha sa may habagatan nga bahin sa Eastern Visayas area. Paghuman posible ning laing landfall diha sa may Leyte or Southern Leyte area. Paghuman diri na sa laing landfall sa may Central Visayas, diha sa may amihanan nga bahin sa Sugbo, then Northern Negros Island region, then diha sa may Southern Panay Island. So susama atong niaging mga bagyo sa bagyong Tino, posible ang mga multiple landfall usab aning maong si bagyong Wilma. Apan nagyapon tay i-consider gyapon nato ning lapad nga cone of probability, posible gyapon mautro ning ato ang mga landfall points tungod kay sulod paghapon natong dakong bahin sa Kabisayaan aning gitawag na tog cone of probability diin posible mo shift muliko pa ning maong sentro pataas o paubos sud sa maong cone. Ug sa kining maong bagyo paghuman ang initial landfall diha sa may Eastern Visayas area, yahan ang labangon ang nahibing bahin sa Kabisayaan. So labing duol ni nato ugma sa gabi ngadto na sa kadlawon. And then sa adlawng Domingo posibleng nanani sa may Panay Island. Then sa adlawng Lunes nanasad ni sa may amihanan nga bahin sa Palawan. Then sa adlawng
Martes, posibleng na ni sa West Philippine Sea o posibleng mogawas na sad sa ato ang Philippine Area of Responsibility. So kining maong bagyo tungod kay tropical depression, posibleng erratic, no, magbalhin-balhin ning iyahang sentro. Inulang usab ang iyahang kusog na mga pagulan, posibleng dili permi na duol sa iyang sentro. Susama sa nasinati na to gahapon o karong mga orasa, ang sentro niya is wala gyud nakita nato na mga pagpanag-om, medyo hubo ni maong bagyo nya. Iyahang mga baga na mga pagpanag-om is nasa palibot na diha sa western quadrant sa mga bagyo o ingon man northern quadrant. So dili gyapon ta magkumpiyansa bisan pa og medyo layo ang ubang lugar nga maagian sa mga bagyo. Makasinati gihapon aning kusog na mga pagulan. Hinoon ato ang less significant aning yang dala na mga kusog o kusog hangin atong bantayanan kini mga pagulan-ulan, especially karong adlaw ngato na ugmang adlaw o sa weekend. Makasinati gyapon ta og kusog o mga bunok na mga pagulan direktang epekto sa maong bagyong si Wilma. Og sunod na to nga bulletin i-issue na karong alas 8 sa buntag. Motong latest, hindi rin sabotan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Oeste, si Joseph Merlas, maayong buntag. Sir Joseph, Yes, sir. ang kining hangin niya, sir, atong itandi katong bagyong Tino, kusog ni siya o pareha? Medyo layo ra no, Sir Ariel, no, kay kato si Tino is yan dala na yan na hangin, is na naman to sa typhoon category, no. Kani is tropical depression category, so susama in terms ng kakusgon atong si bagyong Verbena. Verbena. Do kato si Verbena medyo habog iyahang giagian, no, in terms sa iyahang tracking adto. Mas medyo habog siya andiri na to sa may mamausad, no, nasa to yung mga landfall points ni agi sa to diri sa may Eastern Visayas area, traversing diri sa Central Visayas, Negros, then Panay Island. So mamawad dayo sa to Sir Ariel, no, same sad sa Tino. So, but in terms sa yung intensity layo ra ni Tino, sir. So ang kini sa kay kato si Verbena naka-damage po ito pipila ka mga pambot dito sa Olango Island. Dili gyapon kumpensaan, especially kaning mga light materials ginama sa mga gaan o light materials, so medyo gabuk-gabuk na, no, nato mga struktura or mga gamit, posible gyapon makahoy makapag-uba gyapon ni. So dili lang usab sa mga structures kanisa ato mga pananom, no, posible kani mga kahumayan, ang mga kanang dali ra sa mabali na mga kahoy, mga pananom, posible gyapon makaapekto ni maong bagyo. But in terms sa grabe good na damage, especially if kani mga bagyo na nasa typhoon category, super typhoon, layo lagi ni sa Sir Ariel, so in terms sa yan damage. So unsay kuan nimo, sir, unsay kuan nyo sa atong mga mananagat o pasidaan sa atong mga mananagat nining sayos kabuntagon, kay ang uban wa pa makahipo silang mga pambot. So, no, kita na to nga kanimong bagyo na pamanggihin ni around 200 kapin kilometro silangan pa ni sa bahin sa Eastern Samar, so na pa ni sa Dagat Pasipiko. So, mas maayo, no, i-safety na to ang mga sakayan o karong adlaw sa usang sunod adlaw, especially nakaisa naman tawag gil warning sa Ariel. So kung naka-safety na, lihawag, no, na dili sa mulawig nga rong mga panahon na antod na sa weekend, kay mas doon pa ni nato, no, Sabado sa gabi nga to na Domingo sa buntag. So nagyapon tayo mga occasionally pagkusog sa ato ang hangin, gani na sinati na sad nato kagahapon ug ubang areas diri sa Central Visayas. So delikado na sa paglawig, especially sa atong mga gagmayng sakyanan pandagat. If naagi if wala pa gyud, no, na safety sa mga lugar nga yan angay ibutang isipti ato mga pasakayan, kung mahimo i-safety sa before gyud magpadol ni maong bagyo. Kay ato nakita, sir, kagabi mga alas 11 pasado
nga dagko na magbaw dito sa may Angasel Port. Even some areas sa Bohol, gahapon sa may Tubigot. So mo to no, kung maayo no, isipin na daan na to ang mga sakayan o if na safety na hardly kaya no sa paglawig di sa mo sungasong sa mga dakong mga balod ingaron labi na nga bisan pa medyo layo ning bagyo ang sentro para karon sa Ariel. Ang surge usab no sa amihan o northeast monsoon o kaning shear line nakapekto na sa diri sa Kabisayaan hinungdan nga nanagitay mga kusog sa paghuros sa atong hangin no gustiness pag so combined effect yun din siya sa maong nabagyo kining surge sa atong amihan o kaning shear line pagdiri usapod na nga kining mga pagpanag-um niya bisag medyo layo pa na sa diri sa ato bisan kagahapon na natay mga kusog na mga pagulan ug asog karon pod sa Ariel no padayon na ato ang heavy rainfall warnings na natay mga nagsati na baybay na mga rainfall amounts sa ato ang mga monitoring stations nungdan padayon na to ang heavy rainfall warnings which is atong gi-expecta nga magpadayon pa ni karong adlaw ug mga adlaw o posible pinakadugay diri sa may sa adlawng Domingo. So ugma sa karong gabi sir taas atong high tide ta karong gabi dili. Wait sir. Kay mao ba ni ang kuan ang atong kabalakan sa atong mga lumulupyo nga na daples. Ato ang high tide ron sa Ariel is dako na tao unya nga alas 10:36 sa gabi 1.9 meters so habog ni siya no 1.9 almost 2 meters ang iyang gitason. So usa ni mas makadugang ni sa peligro especially sa mga coastal areas usab nato inubanan aning mga pagkusog na hapak sa ato ang dagat dala sa kusog na hangin. So kini mga posible kining tubig dagat no mas layo ang abtan sa ato mga coastal areas. So if padayon sabtang mag-coordinate no sa ato ang mga disaster managers sa mga sugyot nila if there's need for evacuation especially sa mga peligro na mga areas mga ubos nga bahin ug mga coastal areas tungod ani no kaning ato ang unyang gabi dako nga taob no 1.9 meters nga karong kadlawon sa Ariel is dako na una sa sab no negative 0.4 meters motaob ni alas 12 unyang udto 0.7 meters muhuna sa pagbalik sa alas 4 sa hapon din ang dakong taob unya alas 10 so mo na angay nga iapil sa ato ang mga plano especially sa gabi no gabi ni siya limitado sa ato ang makita no sa ato ang mga surroundings. Okay, kasagaran na sir mao ni ang ikwan gabi bitaw nga high tide susama atong nilabayng na Berbina ang mga lumulupyo di sa barangay Buaya sa may Buaya Seaside gipabakwet sila kay taas mo tong dagat katong higayon na. Yes. So especially na na-experience na ta bagyo nga tropical depression nya kining high tide usab no mas maayo no mo evacuate na daan labong napay nga oras unya mag-coordinate kita sa atong mga LGUs sa year atong mga DRRs if para matino o asa gyud no asa at ano sa o matabangan sabta sa mga lakang para sa for evacuation or unsa pa ang angay buhaton. So salamat Sir Joseph sa imong panahon nining atong tulumanon sa mga pamukaw. Kuway sa penasab maayong buntag. Okay, good morning Sir Joseph. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes
Pizza 5 bulan sa Disyembre tuig 2025. Pinagi ni Sir Joseph Merlas ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Biyernes. May pangukauban kang kubrahin ang Salamat kayo sa Pag-asa Mactan o pinagi ni Sir Joseph Merlas. Gusto mo simba sa kabisi makatunga adunay lain nga misa.